patuloy mo po pinagkakaloob. Maraming salamat po, lalong higit o Diyos, sa iyong presensya na siyang patuloy kumikilos sa aming buhay. Salamat, salamat, salamat aming Diyos. Tunay nga po na Ikaw ay siyang mapagmahal. Tunay nga po na Ikaw ay siyang marapat naming dakilain. At tunay nga po na Ikaw ang siyang patuloy naming itataas. Dahil Ikaw, o Diyos, ang lahat sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, at kami sinamahan mo sa amin para pag-aaway ka. Salamat po sa maalam at mainit mong presensya na siyang aming naranasan. Salamat po, O Diyos. Salamat sa iyong pag-iingat kami nakarating sa lugar na ito upang Ikaw ay aming makaliig. Upang Ikaw ay aming masamba. At Ikaw, O Diyos, ay aming maranasan sa lugar na ito. Salamat, maraming salamat sa iyo. Salamat po sa biyaya ng buhay, biyaya ng kalakasan, biyaya ng iyong presensya at lalo't higit biyaya ng iyong pag-ibig na siyang patuloy dumadaloy sa amin. Salamat po, Diyos. Gabayan mo po kami sa lahat ng pagkakataon. Turuan mo po kami sa landas, O Diyos, na aming tatahakin. At tulungan mo po kami, O Diyos, sa anumang bagay na umagambala sa amin. Anumang bagay, O Diyos, na aming dinadala, tulungan mo po kami. Ito'y hindi namin magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya Lord, patuloy kami naninikluhod sa iyo. Kami dumadalangin at lumalapit sa iyo. Gabayan mo po kami, aming Diyos. Sa lahat ng aming nararanasan at aming haharapin, O Diyos, aming ipinagkakaniwala sa iyo ang lahat ng ito. Pangunahan mo po ang buhay ko ng bawat isa. At Ikaw po, O Diyos, siyang maranasan ng bawat isa sa aming pagharap, O Diyos, sa mga bagay na ito. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ang siyang magbibigay ng katagumpayan. Alam namin, O Diyos, na Ikaw magkakaloob ng kalakasan. At alam namin, O Diyos, ang presensya mo ay siya sapat na. Ang presensya mo ay sapat na upang aming madama, aming mapagtagumpayan ang mga bagay na iniaatang mo sa amin. Kaya Lord, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Patuloy kaming naninikluhod sa iyo, aming Diyos. Alam namin na Ikaw ay dakila sa lahat. At Ikaw ang Diyos na matulungin. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. At Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kaganapan sa lahat ng aming ninanais. Kaya Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig na patuloy mo pong pinapadama sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin. Lord, mamuna ka po. Maghari ka pong lubos sa buhay po ng bawat isa. Ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy makita sa amin. At sa lahat ng aming pagkilos, O God, Ikaw ang siyang patuloy naming maitaas, mapapurihan, at makita sa aming buhay na meron kaming Diyos na patuloy kumikilos, nag-iingat, at nagmamahal sa amin. Patuloy, O Diyos, sa pagkakataong ito, kami umaasa, O Lord, ng iyong presensya. Buksan mo po, O Diyos, ang aming mga puso. Ang aming isipan, O Diyos, nang matanggap namin ang iyong salita ng buo. Malimi namin ang salita na nais mo pong ibahagi sa bawat isa sa amin. Nang ang lahat ng ito, O Diyos, maging kalasag namin sa aming pagharap sa hamon ng buhay. Gabayan mo po kami, O Diyos, sa pagkakataong ito. Mangusap ka po sa aming mga puso
sa aming isipan, O Diyos. Nais namin, O Diyos, ang iyong pag-uusap. Nais namin, O Diyos, na marinig ka, maranasan ka sa lahat ng gawain at gawain sa araw na ito. Nais namin, O Diyos, na ikaw ang siyang kumilos sa lugar na ito at sa buhay ko ng bawat isa sa amin. Amin pong ipinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang gawain ito. Gabayan mo po kami. Buksan mo po, O Diyos, ang aming mga puso. Pumasok ka po, O Diyos, sa aming mga buhay. Dahil lalo't higit alam namin na ikaw, O Diyos, ng aming kailangan. Sa kabila ng aming mga nararanasan, alam namin, O Diyos, na ikaw ang katugunan, ikaw ang kaganapan, at ikaw ang katuparan, at ikaw lalo't higit, nasa iyo ang katagumpayan. Kaya Lord, patuloy kami nakikiusap. Kami nananalangin at naninigluhod sa iyo. Pagharian mo po ang buhay ko ng bawat isa. Lukuban mo po, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu ang lugar na ito. Nang sa gayon, O Diyos, ang bawat pangungusap mo, ang bawat salita na bibitawan mo, O Diyos, ay siya'y tumingo sa aming mga puso at siyang aming magamit, O Diyos. Dahil alam namin na ang lahat na nagmumula sa iyo ay siyang aming kalasag para sa aming pagharap sa buhay na ito. Ikaw, O Diyos, sa batong sandigan, at ikaw, O Diyos, ang bato na dapat namin hawakan. Yakapin mo po kami, O Diyos. Yakapin mo po kami ng iyong banal at ng iyong kabanalan. Yakapin mo po kami, O Diyos, ng iyong banal na pag-ibig. Kailangan ka namin, O Diyos, sa aming mga buhay. Ikaw, O Diyos, ang katugunan ng lahat. Pumasok ka po, O Diyos, sa aming mga buhay. Gamitin mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin sa nais mo. Patuloy, O Diyos, sa pagkakataon ito. Aming pinagkakatiwala sa iyo ang gawain ito. Ihanda mo po, O Diyos, ang aming mga puso. Sa salita, sa bawat salita, na magpupula sa iyo. Maraming salamat po sa pagkakataon ito. Patuloy ikaw, O Diyos, at sa lahat ng pagkakataon. Patuloy, O Diyos, na ikaw ang siyang aming itataas. Ikaw ang siyang aming pagpupurihan. Ikaw ang siyang aming dadakilahin. Dahil ikaw ay dakila. Ikaw ay dakila sa lahat. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ito po ang aming sama-sama pananampalataya. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas. Amen. 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 Are we blessed? Amen. Amen. Isang pagpaalang araw po, mga kapatid. Sabi nga nila sa English, ano yan?
A blessed day po, brethren. Hello! Dampahin natin ang presensya ng Diyos. Ano? Kung tunay po tayong blessed, kumusta po ang ating pag-amin sa ating Diyos? Parang iba tong boses dito. Para mo nasa ilalim. Pero okay lang, sige. Kumusta po? Ano po pakiramdam natin? Habang inaawitan po natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Nakakagaan po ba? Amen? Kasi ako, pagka ganyan, talaga hindi ko maipaliwanag kung ano yung ano. Nakakatuwa lamang po, no, mga kapatid. Nakakatuwa po na meron pagkakataong ganito. Pagkakataong ganito na ramdam natin ang mainit. Eksakto pa doon sa unang pambungad na kanta natin, umaalab. Maalab. Mainit na presensya ng ating Diyos. Naranasan po ba natin yan, mga kapatid? Do we really feel the presence of our God in this place? Amen? Amen, 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 amen. Kaya, marapat lamang na magalak po tayo. Marapat lamang po na magalak tayo dahil lumalakad po tayo sa landas na iniuutos ng ating Diyos. Tama po ba ako? Sa mga pagkakataon na yung nararanasan natin sa ating pag-awit, para tayong itinutulak ng kanta, yun po yung mga sinyalis, mga kapatid. Yun yung mga karanasan na masasabi natin lumalakad tayo doon sa landas na nais ng Diyos. It's all up to us. It is us between the Lord na lang kung paano tayo lumakad. Yun ay dapat magalak tayo, mga kapatid, dahil ito ulit tinatahak natin ang daan na nais ng Diyos. Pero sabi ko nga po, it's all up to us kung ano po yung puso natin. Nakikita, nararanasan natin, pero maybe mapipigilan po yun kung ano po yun laman ng ating puso. Amen? Amen? Amen. Ano kaya po ang dahilan? Ano po kaya ang dahilan, mga kapatid, kung bakit natin nararanasan ito? Babalik ulit tayo. Puro katanong, puro tanong. Ano po kaya ang dahilan, mga kapatid, kung bakit natin nararanasan? Meron nga dyan, naamin ko po. Umaawit ng buong puso kahit wala sa tono. Pero naandun yung spirit, naandun po yung ating pagsikhay, naandun yung naisip natin na nais natin itaas yung ating pagpupuri sa ating Diyos. Kaya huwag pong mag-alala yung mga kahit wala sa tono, okay po yun sa Panginoon. Okay po yun. Maganda na rin yung may ayos po natin. Pero kahit wala sa tono, hindi po sa tono tumitingin ang ating Diyos. Kundi kung ano yung puso na itinataas mo po sa ating Diyos. Dahil nararanasan po natin ang lahat ang mga bagay na ito, mga kapatid, dahil po bukas na po ang ating diwa, bukas na po ang ating puso para sa Diyos. Yun nga po yung nuulit ko kanina. It's all up to us kung paano po natin aalagaan. Binuksan na po ng Diyos ang ating mga buhay upang ating maranasan ang mga bagay na yan. Ang mga bagay na makalangit niyang pagkilos kahit nandito pa tayo sa mundo. Sa ating pag-aawitan na lang kanina, mga kapatid, kung buong puso mong ibibigay, mararanasan mo po eh.
mararanasan mo yung pagkilos po ng Diyos. Sabi nga po doon sa aklat po ng aklat ng Mateo, di ba? Chapter 6 verse 9 to 10. Sabi po doon, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung buo po yung ating puso, mga kapatid, bukas po yung ating puso sa ating bahay, sa ating kakawit pa lang, mararanasan natin yung makalangit na kaligayahan pinaparanas na po sa atin dito sa mundo. Dito pa lamang sa mundo ito, mga kapatid, pinaparanas na po sa atin ng Diyos ang kanyang kagalakan. Pinaparanas na po ng Diyos, mga kapatid, ang mainit niyang presensya dahil sa marugdog nating pagnanais na makasama siya. Sabi pa lamang po pag-aawit ng mga kapatid, kung buo yung puso mo sa pag-aawit, mararamdaman mo yung mainit na presensya ng Diyos. Sabi ko nga po kanina, it's all up to us. Kung nais nating maranasan ang presensya ng Diyos, binuksan na po ng Diyos ang ating puso. Pero it's all up to us kung paano natin ibibigay sa atin. Sa simula pa lang po ng araw na ito, itong araw ng linggo, talaga po ba ang pagpunta sa simbahan na po ating nais gawin? Talaga po bang ang araw ng linggo ay para sa ating Panginoon? Sa ating Diyos? Amen. 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 Sa bagay, wala po ako sa lugar para i-judge. Pero sometimes ako inaani ko po. May araw na nababahala ako sa mga ibang bagay. Pero salamat sa Diyos. Dahil ang Diyos kumikilos para tayo iutulan. Dapat simbahan ka. Dapat bigyan mo ako ng araw mo. Sabi ko nga po ulit, sa pagitan lang po natin, yung mga katanungan po na binibigay sa atin sa pagkakataon nito. It's all us. It's all up to us. Pero kung naranasan po natin ang tunay na presensya ng Diyos, kaya nga po kaya tayo nandito ngayon sa simbahan, nandito kasama-sama tayo dito ngayon dahil kumilos tayo na tayo makarating dito sa simbahan. Kanina nung nag-aawitan tayo, naibukan natin, naibigay natin yung ating magandang pagsamba sa ating Diyos. Naibukan natin ang ating bibig para uwitan ng ating Diyos. Para ipakita sa ating Diyos na siya ang una sa atin. Kaya salamat sa Diyos. Yun yung mga bagay na sinasabi ko po kanina, mga kapatid, na binuksan na ng Diyos ang ating puso. Ibinigay na niya yung mga tunta, yung mga tawag ng mga rule ba yun? Tuntunin or na dapat natin gawin. Salamat sa Diyos na natin po tayo. Iyan, mga kapatid, that's really the sign. Yan po ay mga palatandaan na meron na sa atin ang Diyos. Nananahan na po ang Diyos sa ating mga puso. Ginagabayan na tayo ng banal na Espiritu. Kaya nagagawa po natin. Kaya po tayo nandito ngayon. Naniniwala na tayo na ang Diyos lamang ang tanging kailangan natin sa buhay upang maharap, upang mapagtagumpayan yung mga bagay na nasa ating buhay. Naniniwala tayo na ang Diyos lamang ang tanging kailangan natin. Amen? Amen. Naniniwala tayo
na siya lamang ang kailangan natin sa ating buhay upang magtagumpay. Sabi nga po, He is the rock that we can lean on. Kaya patuloy po tayo nagsisikay. Patuloy tayong patuloy nating ginagawa yung mga alam natin na nakalulugod sa ating Diyos. Alam natin na siya ang matibay na bato sa ating matibay na bato na ating sandigan. Siya lamang ang matibay na bato na marapat nating pagkatiwalaan. Amen? Kaya, for now, brethren, ang scripture po nating pag-aaralan sa umagang ito ay atin po pababasa sa aklat ng awit. Book of Psalms, chapter 18, verse 2. Pakibasa po, sabay-sabay. 1, 2, 3. The Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the Lord of my salvation, and my high tower. Amen, amen. Sabi po doon, the Lord is my rock. The Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust. In whom I will trust, sabi ko sa King James Version. Kaya sa pagkakataon ito mga kapatid, ang title po ng ating pag-aaral, atin po paglilibig sa pagkakataon ito ay title, Bato ang Sandigan. Bato ang Sandigan. Tayo kayo mo po, manalangin. Hallelujah. O God, muli, kami din nagpapasalamat sa iyo, Present. Presensya na siyang gumagabay sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagkilos at sa mainit mo pong pagsama sa bawat sa pagkakataon ito. Lord, gabayan mo po kami sa aming pag-aaral. At Lord, ikaw po ang siyang mangusap sa aming mga puso. At Lord, sa gawain ito, ikaw lamang po, Diyos, ang siyang aming itatas. Lord, gamitin mo po ang iyong lingkod. Salita mo po ang siyang lalabas sa aking mga bibig. At Lord, ikaw po ang siyang makita sa bawat salita na ibabahagi sa pagkakataon ito. Pangunahan mo po, O Diyos, paghari ang lubos gawain ito. Ito po ang dalangin sa pangalan po, Jesus. Amen. 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 As we all know, brethren, the rock represents strength. The rock represents protection. And the rock, it is a sure foundation. Lagi po natin naririnig yan. Ang batong matibay. Ang batong ito ay siyang matibay na ating sandigan. Kung tayo po, mga kapatid, ay may plano, kung tayo po ay may nais gawin sa ating buhay, sa ating buhay, lagi natin, di ba, lagi po natin isinaalang-alang lagi natin isinaalang-alang yung matibay na dapat natin sandigan. Yung matibay na dapat matibay ang dapat pagkakagawa, matibay dapat ang ating gagawin. Sa ating pong scripture na binasa, yan nga po yung aklat ng awit, ito po ay mula kay Haring David. Sabi po niya sa Tagalog, si Yahweh ang batong di matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Ang Diyos ang sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ko at ating kalasay. Ito po mga kapatid ay mula sa kabuuang talata po ng chapter 18. Ito po ay nagmumula sa awit ng tagumpay po ni Haring David. Awit ng tagumpay ni Haring David. Puno po ito ng pagkilala.
Sa talata ito, sa chapter na ito mga kapatid, puno po ito ng pagkilala. Tunay na kinilala po ni Haring David ang mga katangian, ang magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Siya, sabi nga po ni Haring David sa kanyang panimula sa verse na yun, si Yahweh ang batong di matitibag. Siya ang muog. Siya ang tagapagligtas. Siya ang Diyos na mag-iingat. Siya ang aking tagapagtanggol. At siya ang aking kalasan. Napapag-usapan natin ang bato. Batong di matitibag. First side, ano lang po tayo? Maybe ito malayo, pero biglang nag-distract lang sa aking kaisipan. Batong di matitibag. Coincidence lang kaya. Ito side, ano lang to ha, para pang-gising lang po natin. Medyo patakbuhin natin ang ating isipan. Side, coincidence lang kaya ito. Kung nangyayari na ito, batong matibag. Batong di matitibag. Noong Lunes, di ba, gusto ko lang pong medyo gisingin ang ano natin. Sa Lunes po, napansin natin doon sa, ano pa man nangyayari noong Lunes? Doon sa Senado? Diba? Bato. Matitibag. Si Bato hinuhuli. Si Matibag ang humuhuli. Diba? Mga kapatid, hindi kaya pumasok lang sa akin kasi sa mga nangyayari sa buhay natin ngayon, hindi kaya mga kapatid na ito'y patunay. Doon sa sinasabi sa Biblia na ipinapakita na ang tanda na malapit na talaga. Side ano lang po ito, ano? Kasi sabi doon sa aklat ng, basahin po natin, sa aklat po ng 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 2. Sabi ko doon, ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta. Ito po ay mga tanda, ito po ay mga sa mga huling araw po na nababasa natin. Ang mga tao'y magiging makasarili. Yung mga nangyayari po, kanina na nangyayari po, parang mga sariling ano na nila eh. Anyway, sige po, na-iside ano ko lang po yun dahil biglang pumasok sa akin, bato, matibag. Babalik po tayo sa ating topic mga kapatid. Babalik po tayo sa ating. Bahala na sila dyan. Basta tayo, meron tayong matibay na sandigan. Yun nga po ang ating Diyos. Amen? Babalik po tayo sa talata pong ito mga kapatid. Doon sa talata na isinulat po ni Haring David, doon sa chapter 18. Ipinapakita po dito ang lubos na pagtitiwala niya sa Diyos. Lubos po na pagtitiwala niya sa Diyos. Kasi sabi nga po doon sa verse 1, sabi niya, O Panginoon, aking kalakasan. Ipinapakita po rito mga kapatid. Sabi niya doon, O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pinapakita po dito mga kapatid ang lubos na pagtitiwala niya sa Diyos. Pagtitiwala po ni Haring David sa Diyos. Nasa kabila ng mga nakaambang panganib, sa mga sumusunod na mga verse no, doon sa chapter na yun, maraming mga nakaambang panganib sa buhay po ni Haring David. Sa mga pagkakataon, sa mga sitwasyon na hindi ka nais-nais, sa mga pagkakataon na maaari niyang ikabagsak. Ang solusyon lamang po mga kapatid ay ang pagtawag sa ating Diyos. Ang solusyon lamang po
mga kapatid, ay ang matibay na batong sandigan natin. Yan ay ang ating Diyos. Kasi sabi po niya sa verse 6a, di ba? Sa verse 6, sabi po niya doon, verse 6a, sabi po niya doon, kaya't si Yahweh ay tinawag ko. Sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mga kapatid, ang tulong po ng Diyos ay laging laan. Ang tulong po ng Diyos ay laging nakahanda. Lumapit lamang po tayo sa Diyos. Tumawag lamang po tayo sa Diyos. Maliwanag po doon sa mga sulat ni Haring David. Doon sa talata na ating pinag-aaralan. Tumawag ako kay Yahweh. Lumapit ako kay Yahweh. Lubos po yung pagtitiwala na ipinakita ni Haring David dito sa ating Diyos. Narinig at sa pamamagitan po ng buo at tapat sa puso na pananalangin po ni Haring David. Narinig po ng Diyos ang bawat ito. Narinig po ng Diyos ang bawat panalangin. Narinig po at nakita ng Diyos ang kailangan po ni Haring David. Ipinapakita din po dito mga kapatid, dito sa talata natin pinag-aaralan sa aklat nga po ng awit, chapter 18, ipinapakita po dito mga kapatid ang na marapat ang lubos nating pagpapasama sa Diyos. Gaya po ng sulat na ito ni Haring David na nasa kanya ng lahat. Na kay Haring David na po ang lahat. Meron na siyang kaharian, meron siyang kapangyarihan, meron siyang mga tagasunod, meron na siyang mga taga-silbi. Kung tutusin, hawak na po niya ang lahat. Sabi nga po doon sa message po natin last time, hawak na niya ang ito. Hawak na niya ang ito. Pero sino po? Dito sa talata ating pinag-aaral mga kapatid, sino po ang Diyos sa buhay ni Haring David? Sabi po sa ating verse, sabi po sa ating pinag-aaralan, siya ang bato. Doon sa pambugat po natin, sinasabi natin, ano po ba yung mga katangian ng isang bato? Doon sa pambugat po natin, sinasabi po natin, ang bato represents strength, katibayan. Ang bato represents protection. At ang bato represents sure foundation. Sa buhay po ni Haring David mga kapatid, nakikita po niya ang mga katangian ng Diyos bilang bato, batong di matitibag. Siya ay matibay na buo. Siya ang Diyos, ang tagapagligtas. Siya ang Diyos na makapag-iingat. Siya ang Diyos na tagapagtanggol. Siya ang Diyos na siyang kanyang palasan. Ipinapahiwatig po nito nito ang lubos na pagpapasakop ni Haring David sa katatayuang meron po ang ating Diyos. Sabi po ni Haring David sa verse 4 and 5, di ba? Sa verse 4 and 5, kasi dito marami pong kinakaharap si Haring David. Marami po siyang kinakaharap. Sabi po niya sa verse 4 and 5, gapos sa verse 4 and 5,
Ginapos ako ng tali ng kamatayan. Tinabunan ako ng alon ng kapahamakan. Nakapaligid sa akin ang panganib ng kamatayan. Nakaumang sa akin ang pitag ng libingan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, na nakikita ni Haring David, nararanasan ni Haring David, sa kabila ng mga ito, buhay po sa puso ni Haring David, sa katauhan po, buhay po sa puso at katauhan ni Haring David, ang, ano po yung sabi, yung sabi natin kanina? Pagpapasakop sa Diyos. Buhay po sa puso at katauhan ni Haring David, mga kapatid, ang pagtitiwala. Buhay po sa puso at katauhan ni Haring David, ang lubos na pagkakilala na meron sa kanyang buhay. At yan po, mga kapatid, ay ang Diyos na siyang patuloy tutulong at magliligtas sa Kanya. Amen? Ang batong ito na siyang meron siya, ang batong matibay na ito na meron si Haring David, ang batong ito na kung siya'y tatawag, nariyan ang kanyang kasagutan. Nariyan handang tumulong. Nariyan handang magligtas sa kanya. Sabi sa verse 3, sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatawag. Sa aking mga kaaway, ako'y inililigtas. Karapat dapat purihin si Yahweh. Sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway ay inililigtas. Yan po, mga kapatid, ay sa buhay po ni Haring David. Sa ating pinag-aaralang talata, yan po ay salita, yan po ay awit ng tagumpay ni Haring David. Sa ngayon naman po, mga kapatid, sa buhay po natin, kung tayo po ang nasa katatayuan po ni Haring David, kung tayo'y meron ng lahat, gaya po ni Haring David, kung tayo'y meron ng yaman, magagawa pa po ba kaya natin ang magpasakop sa ating Diyos? O mangunguna pa rin po sa atin yung mga sarili natin kakayahan, yung mga gawa natin? Sasabihin natin, Lord, yan ka muna ha, ako muna. Si Haring David, sabi po po sa napakarami na ng mga si Haring David, lagi niyang inuuna ang pakikipagtalas-tasa sa ating Diyos. Laging isinasabit ni Haring David ang lahat ng kanyang pagkilos sa Diyos. Yung tanong nga po kanina, mga kapatid, tayo po, sa buhay po natin, ang katanungan po, magagawa pa po ba kaya natin magpasakop sa Diyos? Kanina lagi po natin, ilang beses na po natin sinasabi, it's all up to us. Nasa sa atin po ang kasagutan ng Lord. Kung tayo'y makakaranas ng mga matitindi, kanina kayamanan, meron ng lahat si Haring David. Ngayon naman po, kung tayo nakakaranas ng mga matitinding pagsubok, mga problema na hindi po natin kayang lampasan, yung pakiramdam na parang nasa bingit pa tayo ng pagbagsak, hindi kaya natin, mga kapatid, mai-compromise ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos? Dalawang tanong.
Yung una, magagawa pa ba nating magpasakop sa Diyos? Yung pangalawa, hindi kaya natin maiko-compromise ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Sa mga pagsubok na yan, hindi kaya natin magawang makipagsapalaran. Sinasabi po ng Diyos, siya ang ating tanggulan. Siya ang makakagawa ng mga ibala sa ating buhay. Tayo, hindi po kaya natin maiko-compromise ang ating pananampalataya. Hindi po ba kaya tayo magagawa na makipagsapalaran para sa katugunan ng ating mga problema. Yung halimbawa lang po, may problema tayo. Sinasabi nga po, si Judith at si Jonah. Si Judy, yung mga bills natin. Hindi po kaya maisip natin, tataya tayo sa loto, baka sa alis yun. Nagtatanong po. Doon po nakasalalay mga kapatid ng ating pagtitiwala, ang pananampalataya, kung lubos nga ba yun sa ating mga buhay. Tunay kaya, saka sa mga bagay na yan, tunay kaya na meron tayo pananampalataya kung gano'n ang ating gagawin. Sa tuwas po, sa pagitan po natin at ang Diyos. Sabi nga po sa pambungad kanina, it's all up to us. Sa mga katanungan na yan, mga kapatid, tayo lang po makakasagot. Tayo lang po itwin. Gaya nga po sa nakon talata ng ating binasa, katagumpayan ni Haring David ang lubos niyang pagkilala. Katagumpayan po ni Haring David ang lubos niyang pagtitiwala. At katagumpayan po ni Haring David ang lubos niyang pagpapasakop sa Diyos. Nawa mga kapatid, nawa kung sinasabi po natin na tayo'y kumikilala, kung sinasabi po natin na tayo'y nagtitiwala, at kung sinasabi po natin na tayo'y nagpapasakop sa ating Diyos, nawa po, ipakita po natin ito sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Ayaw po ng Diyos ang compromise. Sa ating pagkilos, sa ating pakikitungo, at sa ating pakikiisa sa ating kapwa mga kapatid, dapat makita po sa atin ang mga bagay na yun. Dapat makita po sa atin ang tibay ng pananampalataya. Dahil ang batong matibay ang ating sinasampalatayan. Nawa mga kapatid, maging matatag tayo. Dahil alam natin na matatag na muog ang magliligtas sa atin. At nakakasiguro tayo na siya'y kalasag kaya pagtatanggol tayo sa ano ba ang tinatawag. Amen po? Amen. 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 Nagiging ano na. Gaya po mga kapatid, sa pinakita ni Haring David dito sa talatang ito na meron po lamang nag-iisang Diyos. Meron po lamang nag-iisang Diyos ang matibay
makapangyarihan sa lahat, at ang di matitibag natin pagmulan. Na wala tayong magagawang ano paman, wala tayong katagumpayang matatamo kung hiwalay po tayo sa ating Diyos. Sapagkat alam po natin mga kapatid na siya lamang ang lubos nating kanlungan at nagapagtanggol. Amen? Amen. Amen? Amen? Amen. Amen, amen. Bago po tayo makatulog kasi parang ano na, tayo po'y dadako sa ating mga puntos pagkakataon. Ating point number 1 mga kapatid. Ang puntos po na binibigay ko sa atin ng ating pinag-aaral ngayon is the stability of God. He is the rock and our fortress. The stability of God, brethren, it is a declaration of trust in God. It is a declaration of trust in God who is unshakable protector. Who is the source of our strength. It shows reliability, stability, and a firm foundation that cannot be moved. It is a fortress that makes us feel safety and secure. Sa panahon po naman na nakakaranas tayo ng difficulties sa buhay mga kapatid, ramdam natin ang protection at pagbabantay ng ating Diyos. The stability of God, siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan sa pagharap. Lagi po natin kikilalanin na siya ang tunay na matibay na bato sa atin. Nakakasiguro po tayo dahil matibay at di matitibag ang bato na ating sinasakyan. Amen? Amen. Amen, amen. Sa atin naman po point number 2, sabi po doon, the power of God. Sabi po doon sa binasa, in whom I take refuge. It emphasizes that true unwavering safety will be found in God alone. It offers emotional and spiritual sanctuary when overwhelmed with life's storm, overwhelmed with life's dangers, and overwhelmed with life's uncertainty. Ito po mga kapatid ay personal na deklarasyon ng lubos na pananampalataya. Pagtitiwala sa ating Diyos. Pinapayag po dito na sa Kanya lamang matatagpuan ang lubos na seguridad. In whom I take refuge. Tunay na kapayapaan at kanahimikan ang ipagkakaloob ko sa atin. It emphasizes that the true, sabi nga po ito, it emphasizes that the true unwavering safety will be found in God alone. Amen? Amen? Magtiwala lamang po tayo mga kapatid. Magtiwala lamang po sa Diyos at siya ang magkakaloob ng lubos na kapayapaan sa ating puso at sa ating buhay. Amen? Amen. Amen. Our point number 3, sabi po, our point number 3 is the victory of God. Sabi po, my salvation, my stronghold. Ang katagumpayan ng ating Diyos ay siyang ino-offer po sa atin mga kapatid. Siya ang matibay nating tanggulan dahil nakapagtagumpayan na niya ang
Kasi sabi po dun sa John 16:33, di ba? I have told you this, so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Our God, brethren, elevates us in a place above our threats, above our dangers, to a position of safety and security. He is the ultimate and immovable defender against all of life's spiritual and physical battles. Magtiwala at magpasakot lamang po tayo at siya ang buo na tanggulan para sa atin. Amen po? Amen. Amen. Gaya po nga po ng tema ngayon. Di ba ang tema po natin ngayon, itong buwan natin is about Christian living. Tinuturo ko sa atin mga kapatid, bawat salita na natatanggap po natin ay kung paano natin ilalagay ang ating sarili bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya ng ating Diyos. Mga kapatid, ipamuhay po at mamuhay po tayo sa, sabi nga po doon sa number 1, stability. Mamuhay po tayo sa katatagan. Magtiwala po tayo sa katatagan na meron ang ating Diyos. Ipamuhay po natin mga kapatid, sabi nga po doon sa point natin number 2, yung power of God. Yung kapangyarihan po ng ating Diyos. Magtiwala po tayo. At sa number 3 po natin, ipamuhay at mamuhay po tayo sa tagumpay ng ating Diyos. Upang maging ganap ang ating tagumpay, gaya nga po sa ating talatang pinag-aralan, gaya nga po sa awit ng tagumpay ng Haring David. Tayo man po ay marapat na umawa, umapit ng maigpit sa batong di matitibag. Iyan mga kapatid ay ang ating Diyos na kalakihan at makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen po? Amen. Amen. Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating life application. Sa ating life application, pwede po tayo sabay-sabay basahin sa life application number 1. 1, 2, 3. Mamuhay ako at ikilala na matibay ang Diyos sa aking buhay. Amen. Amen. Mamumuhay ako at kinikilala na batong matibay ang Diyos sa aking buhay. Gaya nga po, sabi po ni Haring David sa kanyang salita, O Panginoon, aking kalakasan. Si Yahweh ang batong di matitibag. Siya ang aking kalakasan. Mamuhay po tayo na ikilalanin at itataas natin patuloy ang ating Diyos sa ating buhay. Dahil siya lamang ang matibay na dapat natin sa ating life application number 2, sabi ko doon, sabi-sabi ko kaya basahin. Papamuhay ang Diyos sa pagtiwala sa Diyos siya ang buo Sa buhay. Ipapamuhay ko ang lubos na pagtitiwala. Lubos. Take note mga kapatid. Lubos. Hindi kalahati. Lubos. Hindi atubili. Lubos. Walang reservations. Nais po ng Diyos, ipamuhay po ang lubos na pagtitiwala sapagkat siya ang matatag ng buo. Sa buhay natin na dapat natin
sandigan. Amen? Sa ating life application number 3, ano po sinasabi? Napasakop ako ng may karapatan sa Diyos dahil siya ang kapayapaan at kaligtasan ko. Amen. Amen. Magpapasakop ako ng may katapatan sa Diyos dahil siya ang kapayapaan at kaligtasan ko. Dito po mga kapatid, ino-offer ko sa atin ng ating Diyos. Sa Kanya tayo magtiwala. Pagtatagumpay po tayo sa anumang bagay na ating pinag-aaral. Ina-assure po tayo ng ating Diyos na siya lamang nagkatapat natin kami. Oo, marunong tayo. Marami tayong kakayanan. Marami tayong magagawa. May kagalingan tayo. Pero sa lahat ng bagay na yan, higit na meron ang ating Diyos. Amen? Amen? Sa kaya naman po mga kapatid, ang ating big idea. Ating big idea, lagi kong alalahanin na sa Diyos lamang ako makakatagpo ng lubos na seguridad, lakas, at kaligtasan. Sapagkat siya ang patong tanggulan ko. Hallelujah po ko. Pagkakit, hallelujah o God. Muli o Lord, kami po'y nagpapasalamat sa iyo, sa iyong ikinahatid o Diyos na salita. At Lord, salamat po sa iyong pangungusap sa aming mga puso. Gabayan mo po kami aming Diyos. Pangunahan mo po kami o Diyos sa lahat ng aming gawa. Sa lahat ng aming pagkilos o God, nais namin na ikaw ang siyang patuloy maranasan ng aming kasalanan. Pangunahan mo po ang buhay na kaloob po sa amin. Hiling lamang po namin o Diyos ang iyong patuloy na pag-iingat. Ilay mo po kami o Diyos sa among gawa ng kaaway. Patuloy na ikaw ang siyang maranasan ng bawat isa dahil alam namin o Diyos na sa iyong salita na pinatid sa atin sa umagang ito. Ikaw ang siyang patong matibay. Hindi matitibag. Ikaw ang siyang aming tanggulan. At ikaw ang siyang aming kalasag sa aming pagharap sa mga ahon ng buhay. Pangunahan mo po kami o Diyos. Ikaw po ang siyang maranasan sa lahat ng pagkakataon. At Lord, kung kami man po ay magtatawid, katagumpayan po. Alam po namin na pinagmumula sa iyo. Magmumula ang lahat sa iyo dahil ikaw ang patong sandigan at ikaw po Diyos ang siyang patuloy na malitaas. Patuloy ka namin papupurihan o Diyos. Patuloy ka namin itataas. Patuloy ka namin luluwalhatiin. Patuloy ka namin itataas sa aming buhay. Dahil ikaw aming Diyos ang matibay namin patungkol sa buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.